narito ang inyong mga News Blaster. Headlines. Headlines News Blast. Pagtaas ng sulfur dioxide emission na itala na PHIVOLCS sa Bulkang Taal. Headlines. Contract farming nakikitang solusyon ng DA para mapababa ang presyo ng sili. Headline. Impeachment complaint laban kay BBM, lehitimo ang basahan pero malabnaw ang kinalabasan ayon po yan sa analyst. Headline. Panibagong plunder complaint laban kay VP Sara, desperadong hakbang lang ni Trillanes at iba pa ayon sa abogado. Headlines. Mga Pinoy mawawala na ng interes sa gobyerno ayon po yan sa isang political analyst. Headlines. Sa ating international news, ilang individual missing kasunod sa nangyaring landslide sa North Island sa New Zealand. Headline. Sa ating balitang pampalakasan, 2026 All-Filipino Conference mag-uumpisa na sa January 31. Headlines. News, Taylor Swift kabilang sa 2026 Songwriters Hall of Fame inductees. Headlines. Headlines News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Magandang tanghali mga kapartner, araw ngayon ng Webes. It's January 22, 2026. Kami po inyong makakasama. Ako si Carla Abelino. At ako naman po si Zairil Libranda. Sunshine News Blast. Sa unang bunso ng ating balitaan na itala sa Bulkang Taal ang bahagyang pagtaas ng sulfur dioxide emission. Ayon dito sa update ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology of PHIVOLCS, umaga nitong Webes, January 22, 2026. Sa kanilang 24 hours na monitoring, nagbuga ang bulkan ng 271 metric tons ng sulfur dioxide. Ang naitalang dami ng sulfur dioxide ay bahagyang mas mataas kaysa sa pang-araw-araw na average na 180 meters tons na naobserbahan mula noong January 14. Nananatili pa rin nasa alert level 1 ang Bulkang Taal. Sunshine News Blast. Samantala, mahigit 200,000 na mga pagkain sa pamamagitan ng Walang Gutom Kitchen ng Department of Social Welfare and Development ang naipamahagi sa 142,000 na Pilipino noong 2025. Ayon sa DSWD, maingat na inihahanda at sinisigurong masustansya ang bawat pagkaing inihahain sa mga benepisyaryo. Bukod sa pagtugon sa gutom, layon din ng programa na mabawasan ang food wage at sa pamamagitan ng paggamit ng mga donasyong sobrang pagkain sa mga hotel at restaurant. Matatanda ang inilunsad ang Walang Gutom Kitchen noong December 2024 bilang bahagi ng Walang Gutom program ng DSWD na layong labanan ang gutom sa bansa. Sunshine News Blast. Itatayo ng National Grid Corporation of the Philippines o NGCP ang isang 11.86 billion pesos transmission project sa Surigao del Norte. Ito ay para mapalakas ang supply ng kuryente sa ilang bahagi ng probinsya kabilang ang Siargao Island. Ayon sa Energy Regulatory Commission, kabilang sa proyekto ang pagtatayo ng bagong 69 kilovolt interconnection na mag-uugnay sa linya ng NGCP sa Cagdinao patungong Siargao. Inatasan na ang NGCP na tapusin ang proyekto bago ang June 30, 2030. Sunshine News Blast. Sa ibang balita naman, sasali na ang ilang nangungunang contractors sa expanded pambansang pabahay para sa Pilipino sa program ng gobyerno. Ibinahagi ito ng Department of Human Settlements and Urban Development. Ilan sa mga dekalibreng contractors na sasali sa programa ang Tyson Builders and Dataland Incorporated o Incorporation. Ayon sa ahensya, ang pagpasok ng mga dekalibre at respetadong kontraktor ay patunay na lumalakas na tiwala at suporta ng pribadong sektor sa flagship housing program ng pamahalaan. Sunshine News Blast. Samantala, contract farming nakikitang solusyon ng DA para mapababa ang presyo ng sili. Si Sheena Torno magbabalita. Ang Department of Agriculture, malaginto pa rin ang presyo ng siling labuyo sa mga pamilihan sa Metro Manila. Umaabot pa rin ito ng 700 pesos hanggang 1,000 pesos kada kilo. Paliwanag ni DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. Nalulusaw ang mga sili tuwing nagkakaroon ng masamang panahon dahilan kung bakit apektado ang produksyon o supply nito.
Pinaplano ngayon ng ahensya ang contract farming ng sili sa Metro Manila bilang paraan upang matiyak ang siguradong merkado at tamang presyo para sa mga lokal na magsasaka. Makikipagtulungan ng DA sa Food Terminal Incorporated o FTI para sa pagbili ng ani nito. So ngayon, poproblemahin na namin yun to FCI. Na parang contract farming, itanim nyo to, kami bibili. Kami namang na magmamarket for the first year lang. Sa ilalim nito, may tiyak na buyer na bibili ng ani habang nagbibigay naman ng binhi, puhunan at teknikal na suporta ang ahensya. Layunin nitong pataasin ang produksyon at mapabuti ang kita ng mga magsasaka. Bukod sa sili, ganito rin ang nakikita pang solusyon sa iba pang produktong agrikultural, gaya ng munggo upang maiwasan na ang pag-aangkat. Gayon din sa bell pepper, luya, kamatis at patatas. The idea is around Metro Manila, no? So, kasi yun yung main market. It has to be the nearest. So, isa iniisip is yung Tandapa, Pampanga, Bataan, Rizal, Laguna, yung mga Bulacan, yung mga areas. Makikipagtulungan din ng DA sa mga lokal na pamahalaan para sa pagpili ng mga kooperatiba o cluster para sa contract farming. Sinabi rin ng kalihim, aabot sa 100 million pesos ang ilalaan na pondo para sa nasabing programa. I hope to start something in summer kasi yan ang planting season, diba? Sa March. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Sheena Torno, SMNI News. Sunshine News Blast. Nakapasok sa Times Higher Education o the World University Rankings by Subject 2026 ang 6 na universidad sa Pilipinas. Ang mga ito ay ang University of the Philippines, Ateneo de Manila, University de La Salle University, Mapua University, University of Santo Tomas at Mindanao State University Iligan Institute of Technology. Pasok ang mga ito sa ranking sa mga subject o asignatura gaya ng Arts and Humanities, Business and Economics, Computer Science, Education Studies, Engineering, Life Sciences, Medical and Health, Physical Sciences, Psychology at Social Sciences. Wala nga lang universidad sa Pilipinas ang nakapasok para sa law. Sunshine News Sa Blast. ibang balita, pagbaba ng interest rates at kalagayan ng ekonomiya tinalakay sa pulong sa Malacanang. Si Creslin Catanong sa report. Nakipagpulong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Bangko Sentral ng Pilipinas Governor Eli Remolona Jr. sa Malacanang upang talakayin ang pinakahuling desisyon ng BSP na magbaba ng interest rates at ang kasalukuyang kalagayan ng ekonomiya ng bansa. Noong Disyembre, nagpasya ang Monetary Board, ang pinakamataas na policy-making body ng BSP, na ibaba ang pangunahing policy interest rate mula 4.75% tungo sa 4.5%. Ibinaba rin ng Monetary Board ang interest rate sa overnight deposits mula sa 4% at ang interest rate sa overnight lending facilities mula 5.25% sa 5%. Ayon sa BSP, inaasahang mananatiling katamtaman ang paglago ng ekonomiya hanggang sa unang kalahati ng 2026 bago ito muling bumilis sa 2027 na suportado ng naunang pagluluwag ng pulisiya sa pananalapi. Inihayag ng Monetary Board na malapit nang matapos ang kasalukuyang cycle ng pagluluwag sa monetary policy. Samantala, inaasahan din ng World Bank na lalakas muli ang ekonomiya ng Pilipinas sa susunod na 2 taon. Gayon din ang paglakas ng pribadong konsumo kung mananatiling mababa ang inflation, mananatiling matatag ang employment at kung ang pagluluwag sa monetary policy ay magpapababa ng interest rates na maghihikayat sa mga negosyo at sambahayan na gumastos at mamumuhunan pa. Inaasahan din ng World Bank na lalakas ang pamumuhunan habang ipinagpapatuloy ang mga proyekto sa infrastruktura at pinapabuti ng mga reforma ang kalagayan ng negosyo. Upang matiyak ang pangmatagalan at tuloy-tuloy na paglago, sinabi ng World Bank na dapat patuloy na mas mabilis ang paglago ng mga rehiyong mababa at katamtaman ng kita kumpara sa Metro Manila. Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, ito si Creslin Catanong, SMNI News. Sunshine News Blast. Sir Malu Tikia na malabnaw ang impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sa panayam ng SMNI News, sinabi ng analyst na kahit lehitimo ang mga isyu na ginamit bilang basihan na reklamo ay mahina. Sunshine News Blast. Sa form at substance, talagang malabnaw yung pagkaka-file at halatang-halata mong minadali, although ginamit talaga yung mga issues na tinatapon sa presidente para lang siya ang mauna, no? Initiate ay mangyari sa pagre-resume ng Kongreso at mapag-usapan kaagad.
Ang political analyst na si Professor Malu Tiquilla sa panayam ng SMNA News. Nauna nang sinabi ng political analyst na si Professor Froilan Calilong na walang tsansa na tumindig ang naturang reklamo laban sa Pangulo. Ito'y dahil maliban na sa karamihan sa miyembro ng Kamara ay kaalyado nito. Binigyang diin ni Calilong na wala nga itong mabigat na batayan. Sunshine News Blast. Desperadong hakbang ang panibagong plunder complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Komento ito ni Attorney Trixie Cruz Angela sa panayam ng SMNA News. Kaugnay sa inihain ng dating senador na si Sonny Trillanes, kasama ang ilang miyembro ng civic society group sa Ombudsman. Nakikita ng abogado, manalo man o matalo sila Trillanes sa kaso ay gagamitin lang nila itong plataforma para magsalita ng laban sa pangalawang Pangulo. Sunshine News Blast. So basically, kung hindi man sila manalo, may pagkakataon silang magsalita at magkakaroon sila ng maraming mga interview sa media. Tiba-tiba sila ngayon sa publicity. Si Attorney Trixie Cruz Angeles sa panayam ng SMNA News. Ayon pa kay Attorney Cruz Angeles, tanging layunin lang ng mga ito ang pahinain ang kandidatura ni VP Sara sa 2028 elections. Sunshine News Blast. Impeachment fatigue ibinabala ng isang political analyst, si Franco Baranda, magbabalita. Na meron tayong isang sitting president and sitting vice president that will be impeached, no? And it does not really sit well not only with the lawmakers but more importantly with the public, no, that we are so drowned in political noise and political turmoil na yung dalawa nating pinakamatataas na opisyal nahabla natin ng impeachment, and this is really not good. And siguro yung impeachment fatigue dito will really come of course from the sentiments of the public. Yan ang ibinabala ng political analyst na si Professor Froilan Calilong kasunod ng inihaing impeachment complaint laban kay Pangulong Bongbong Marcos at ang umano'y posibleng paghahain ng panibagong impeachment complaint laban kay Vice President Sara Duterte. Ani Calilong, posibleng makaranas ng impeachment fatigue ang publiko dahil sa paghahabla ng reklamo sa dalawang pinakamataas na opisyal ng gobyerno. Ang impeachment fatigue ay tumutukoy sa pagkawala ng interes ng publiko at ng mga institusyon ng gobyerno dahil sa paulit-ulit na paghahain ng mga reklamong impeachment. Ito rin ang dahilan kung bakit ang bansa ay nagkaroon ng one-year ban rule sa ilalim ng 1987 Constitution. Kung papayagan ang impeachment ng maraming beses sa isang taon, maaari nitong maapektuhan ang tiwala ng publiko at magdulot ng pagkaantala sa operasyon ng pamahalaan. Pero posible rin aniyang nagagamit ang one-year ban rule para maproteksyonan ang mga inirereklamong opisyal. I believe na sa lower house kasi meron tayong tinatawag na mga rules on impeachment, and if ever what they can do primarily is to modify this to give yung mga tinatawag natin na karampatang kaparusahan kung sakaling mapapatunayan na talagang ginagamit ito para lamang proteksyonan yung nakaupong impeachable officer at hindi talaga para siya panagutin. Samantala, sinabi ni Professor Calilong na iba na ang takbo ng 20th Congress kumpara noong nakaraang taon dahil wala na ang dating speaker na si Martin Romualdez na umano'y nagtulak ng impeachment complaint laban sa pangalawang Pangulo. Last year, they're very keen, di ba? Maalala natin, talagang masigasig sila mag-file ng impeachment kahit nga hindi nila nabasa yung impeachment complaint, many of them signed. And maaari nga yung allegations na kapalit ito mga pangako ng dating speaker. Pero ngayon kasi kaya nga sabi ko, ibang-iba yung dynamics ng 20th Congress kasi wala na si Speaker Romualdez. Para sa Diyos at Pilipinas kumahal, Franco Baranda, SMNI News. Sunshine News Blast. Sa ibang balita naman, formal nang naghain sa Department of Justice ng cyber libel complaint si Colonel Raymond Lachica laban kina Ramil Madriaga at Attorney Raymond Palad. Bilang sundalo, aniya matibay ang kanyang paniniwala na ang mga seryosong akusasyon ay dapat tugunan sa pamamagitan ng legal na pamamaraan at hindi sa pamamagitan ng pagpapakalat ng unverified statements. Dito na nga niya binigyang diin na ang mga aligasyon na kumakalat laban sa kanya ay peke, malisyoso at walang katotohanan. Aniya hindi kailanman nagkakilala o nagkatrabaho sila ni Madriaga.
Matatandaang si Madriaga na ang nagpakilala umano'y dating bagman ni Vice President Sara Duterte ay umakusang ang kampanya ng pangalawang Pangulo noong 2022 ay sinuportahan ng mga drug dealer at Philippine Offshore Gaming Operators o POGO. Giniipan ni Madriaga sa isang sinumpaang salaysay na sila Chica umano ang nadating head ng Vice Presidential Security and Protection Group o VPSPG ang sangkot sa pamamahagi ng pera. Sunshine News Blast. Ninanais umano ni Zaldico na makipag-usap ayon sa Department of the Interior and Local Government. Ito'y matapos isiwalat ng ahensya na nagpadala ng fillers ang dating kongresista kaugnay sa malawakang korupsyon sa gobyerno. Iyon nga lang ayon sa kampo ni Ko, itinanggi ng abogado nitong si Rui Rondain ang pahayag ng DILG. Ang Department of Justice ay wala rin anilang alam tungkol sa sinasabing filler. Nahaharap si Ko sa 3 kasong kriminal na nagpugat sa flood control anomaly. Ngunit matatanda ang umalis siya ng bansa noong August 2025 para sa pagpapagamot sa Estados Unidos. Nagbitiw naman bilang kongresista ng Ako Bicol Party List noong Setyembre at huling naiulat na nakita sa Portugal. Sunshine News Blast. Mariing itinanggi ng Armed Forces of the Philippines ang aligasyon sa umano'y 15 billion ghost project sa loob ng militar. Tinutukoy dito ang TICAS program ng EFPs na eksklusibo na mga pinamamahalaan ng Department of Public Works and Highways. Naniniwala ang EFP na isa lamang itong embentong kwento na layong sirain ang reputasyon ng sandatahang lakas. Sa katunayan, wala lang reklamo, anumang investigasyon at walang anumang resulta na magpapatunay sa naturang paratang. Sunshine News Blast. Sa ibang balita, naglaan ng 476.488 million pesos na pondo ang Manila LGU para sa mga senior citizen, solo parent and persons with disabilities o PWDs. Sa anunsyo, ang pondo ay para sa naudlot na allowance sa mga solo parent at PWDs mula Setyembre hanggang Disyembre 2025, habang allowance naman ng seniors mula Oktubre hanggang Disyembre 2025 ang saklaw ng pondo. Magsisimula ang payout sa January 28 para sa District 1 at 2, January 29 para sa District 3 at 4, at January 13 o 30 para sa District 5 at 6. Sa kabuuan, mahigit 205,000 senior citizens ang makakabenepisyo nito, habang nasa 6,700 naman ang solo parents at halos 50,000 na adult PWDs. Sunshine News Blast. Chinese national sa isang checkpoint sa Barangay Poblasyon, Labrador, Pangasinan. Ito'y matapos mahuling nagpupuslit ng iligal na mga sigarilyo na nagkakahalaga ng 8 million pesos. Sa sinagawang checkpoint operation, pinaraan ng mga otoridad ang isang closed van at tumambad ang 101 na kahon ng iba't ibang klase ng sigarilyo na walang sapat na dokumento. Ang mga puslit na sigarilyo ay ibibigay sa Bureau of Customs para sa mas masusing investigasyon at tamang disposisyon. Inihahanda naman ngayon ng pulisya ang mga kaukulang kaso laban sa 2 suspect. Sunshine News Blast. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. International News Blast. Nawawalang ilang individual dahil sa nangyaring landslide malapit sa isang campsite sa North Island, New Zealand nitong Webes, January 22, 2026. Hindi pa lang matiyak ng mga otoridad ang bilang ng mga missing. Sanhin ng landslide ang malalakas na ulan na nararanasan doon. Ang malalakas din na ulan ay nagdulot ng malawakang pinsala kabilang na ang paglikas ng mga residente. Libo-libo rin ang nawalan ng kuryente at maraming mga kalsada ang nakasara. Sports News Blast. Uumpisahan na ng Premier Volleyball League ang 2026 All-Filipino Conference sa January 31. Tampok naman rito ang panibagong sistema ng PBL. Sa ilalim ng bagong sistema, ang kupunang makakasweep sa single round Ruben eliminations ay otomatikong makakapasok sa semifinals kung saan o kung walang makakagawa ng sweep ang unang 4 na kupunan sa rankings ang uusad sa knockout qualifying round. Ang mga mananalo na mula rito ang tutuloy sa semifinals. Hindi naman agad matatanggal ang mga matatalong kupunan. Sa halip, sasabak sila sa isang play-in step
ladder kung saan ang mga kupunang nakauna sa ikalima hanggang ikasampung pwesto sa rankings ay mananatiling may tsansa na umabot sa semifinals. Ito ang kauna-unahang pagkakataon na ipatutupad ang ganitong format sa liga. Matatapos ang 2026 PBL All-Filipino Conference sa April 28. Samantala, bilang opener sa January 31 ang game sa pagitan ng Galleries Tower High Risers kontra Signal Super Sparkers at Chocomocho Flying Titans kontra sa Akari Chargers. Showbiz News Blast. Kabilang sa 2026 Songwriters Hall of Fame inductee si Taylor Swift. Makakasama rin niya ngayong taon bilang inductee sina Gene Simons at Paul Stanley ng Kiss, Christopher Stewart, Alanis Morissette at Kenny Loggins. Gaganapin ang 2026 Songwriters Hall of Fame induction ceremony sa June 11 sa New York City. Itinatag ang Songwriters Hall of Fame noong 1969 upang parangalan ang mga artist na lumikha ng mga kantang sobrang pumatok sa publiko. Kabilang sa mga nauna nang napabilang sa Hall of Fame sina Elton John, James Taylor, Bruce Springsteen, Paul Simon, John Bon Jovi, Timbaland at marami pang iba. Sumasambulat sa buong Pilipinas. Sunshine News Blast. Ang salita ng Ama sa pamamagitan ng hinirang na anak ng Diyos, Pastor Apollo C. At Kibuloy. para naman sa ating words of the Sun, kindness will dissipate all differences. Ang kabutihan ay magpapawi ng lahat ng pagkakaiba. Sunshine News At Blast. ayun mga partner, bago po tayo tuluyang magtapos sa lahat